Sinita sa Kamara ang Civil Service Commission dahil sa daan-daang libong bakanteng posisyon sa gobyerno. Isa sa mga nakikitang solusyon ng CSC ang pag-computerized sa Civil Service Exam. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. 2.33 milyon. Ganyan karami ang mga Pilipinong walang trabaho base sa June 2023 survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mababawasan yan kung ilalagay sila sa mahigit 200,000 bakanteng plantilla position sa gobyerno. Kaya naman sa pagdinig kanina ng House Committee on Appropriations, sinita ng mga mambabatas ang Civil Service Commission o CSC. Bakit natin mapilapan? Tapos palagi tayo nang sumisigaw, we need more jobs, and here you are. Pinakamaraming bakanteng posisyon sa mga ahensya ng national government. Mahigit 110,000 yan. Pangalawa ang local government units. Gayon din ang mga GOCC o mga korporasyong kontrolado ng gobyerno, mga state universities and colleges at maging sa local water districts. Paliwanag ni CSC Chairman Carlo Nograles, maraming for hiring kapag nagpapalit ng administrasyon. Kaya mungkahi niya, dapat nang bumuo ng Human Resource Management Office o HRMO na trabahong tiyaking hindi mapupolitika ang mga empleyado kahit pa magpalit ng administrasyon. Kung magkakaroon ng permanent HRMO sa lahat ng mga local government units, mas magiging in sync siya sa mga policies ng civil service. Hindi na malilito sa mga procedures ng pag-hire, yung pag-publish, pag-fill up ng vacancies. Bukod dyan, solusyon din daw ang pagbibigay sa CSC ng mas malaking budget. Kabilang kasi sa requirement para makapagtrabaho sa gobyerno ay dapat makapasa sa civil service exam. Yun nga lang, kaunti lang ang nagtetest. Kung mapagbibigyan sila sa hiling na dagdag budget, balak nilang gawing computerized ang exam para mas marami ang makapagpatest sa susunod na taon. Depende pa sa makukuha nilang service provider kung magkano ang gagastusin sa mas pinalawak na civil service exam. Pero sa operating expenses, humihirit na sila ng dagdag budget. We'll be happy with 100 million na dagdag para lang masagot yung mga recurring expenses namin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Kinwestiyon ng isang mambabatas ang dami ng mga nasa executive position sa Department of Social Welfare and Development. Sa pagdinig sa proposed 2024 budget ng ahensya, binunyag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na merong 10 undersecretaries at 20 assistant secretaries ang DSWD. Mas marami pa raw yan kumpara sa mas malaking ahensya tulad ng Department of Education. Napakalaki nito na mga executives dahil kung akong titingin po, dapat mas magandang maibigay po natin yung pondo para doon sa mga talagang nasa ground na magtatrabaho, yung mga social worker. Depensa naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, isang kanilang ahensya sa may pinakamalaking bureaucracy na kailangang i-manage. Marami rin daw pinatatakbong programa ang ahensya. Patuloy naman daw silang nagsasagawa ng streamlining o pagrepaso ng mga tungkulin ng mga opisyal. Dumaraan naman daw sa mga tamang proseso ang lahat ng mga tinatalaga nilang opisyal. We have 34,000 employees as we speak, and bureaucracy, and it also manages probably one of the largest pagdating sa MOOE and grants. And we run multiple programs in the department. Yes, we are working on streamlining. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.